So mga tol, matapos tagumpay na madepensahan ni Canelo Alvarez ang mga titulo niya sa super middleweight, nang talunin niya si Edgar Berlanga nito lang nakalipas na 2 linggo mahigit. Binunyag nga po ng trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso mga tol, na lalaban umano si Canelo Alvarez sa bansang Japan sa December. Pero walang binanggit mga tol kung sino ang makakalaban ni Canelo Alvarez. Ayon sa mga expert mga tol, wala umanong Japanese fighter na lumalaban sa dibisyon ni Canelo Alvarez. Kaya marahil umano na may fighter na manggagaling sa ibang sports ang lalabang kay Canelo Alvarez. Parang katulad siguro mga tol yung naging laban ni Manny Pacquiao, kung saan nilabanan ni Pacquiao ang kickboxer na si Rokia Anpo sa isang exhibition match. So kung sa ibang sports manggagaling ang makakalaban ni Canelo, baka isang exhibition yan. Imposible din daw na labanan ni Canelo Alvarez si Terence Crawford dahil ayaw daw labanan ni Canelo itong si Crawford. Pero may mga nagsasabi naman mga tol na professional boxer pa rin daw ang makakalaban ni Canelo at balak daw yung gawin mga tol sa Tokyo Dome. So gusto yatang maranasan din ni Canelo Alvarez mga tol na lumaban sa Tokyo Dome. Kung matatandaan mga tol, unang lumaban sa Tokyo Dome ay si Mike Tyson. Pangalawa naman si Naoya Inoue, kung saan pumuno po sila ng tao sa Tokyo Dome. So kapag nagkataon mga tol, pangatlo na si Canelo Alvarez ang makakalaban sa Tokyo Dome. So tingnan na lang natin mga tol sa mga susunod na balita kung sino nga ba ang makakalaban ni Canelo Alvarez. Sa kabilang banda naman mga tol, 12 araw na nga lang po magaganap na ang laban ni former 3 Division World Champion Janrell Casimero versus Saul Sanchez. Dahil malapit na po ang laban nila mga tol, kapwa sila nagbabawas na ng timbang. Parehas po silang nakasuot mga tol ng hot suit or sauna suit para pagpawisan at bumaba ang timbang. Kaya tamang pagpapapawis lang ang ginagawa ngayon ni Casimero mga tol, dahil timbang na lang ang hinahabol niya. Maging itong si Saul Sanchez mga tol, mukhang timbang na lang din ang hinahabol. Bali-balita naman mga tol, nalilipad daw si Saul Sanchez sa Japan 1 linggo bago ang laban. So advantage na po agad para kay Casimero yan mga tol, dahil maagang pumunta si Casimero sa Japan. Malamang niyan nakapag-adjust na si Casimero sa panahon sa Japan, habang si Saul Sanchez mga tol medyo mahihirapan pa mag-adjust dahil 1 linggo bago ang laban, doon pa lang siya pupunta sa Japan. Panay nga din po flex na magandang katawan ni Casimero mga tol. Sana nga po hindi magbago ang kondisyon ng katawan ni Casimero mga tol hanggang sa maglaban na sila ni Saul Sanchez. Napaka-importante nga po ng laban na yan para kay Casimero. Daan po kasi yan mga tol para muli siyang mapansin ni Naoya Inoue at magka-interest na labanan siya. Sa ibang banda, head coach at kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero, ikinuwento nga po sa live niya mga tol na may nakapagsabi umano sa kanya kapag naipanalo daw ni Cuadro Alas ang labang kay Saul Sanchez, bibigyan umano siya ng parangal bilang best trainer of the year. Ang mga nagsabi daw sa kanya niyan mga tol ay mga taga-Gab at taga-Ilorde. So bakas nga po sa mukha ni Jason Casimero mga tol ang tuwa habang kinukwento niya yan. Alam mo ba na balita ko pag manalo daw si Cuadro Alas ngayon gagawin daw akong best trainer of the year eh. Maniwala ka ba? Sino sabi? Oh, marami. Marami? Oo. Sa taga-Gab at sa Ilorde. Ilorde Award.